Ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay nagsabi na bigla raw naging handa ang Moscow na pag-usapan ang mapayapang pag-aayos ng digmaan laban sa Ukraine. Ngunit dapat daw isaalang-alang ng mga negosasyon ang kasalukuyang kalagayan sa aktual na labanan. Bagaman, paalala ko lang, dati ring hiniling ni Putin na iatras ng Ukraine ang kanilang mga armadong puwersa mula sa lahat ng teritoryo ng Donbas. Kasabay nito, mapanlin lang na sinabi ni Vladimir Putin na ang Ukraine daw ang nagpalala ng digmaan. At siya rin daw ang may kasalanan kung bakit inaatake ng mga Ruso gamit ang mga balistikong misil ang mga mapayapang lungsod at winawasak ang mga tirahan, ospital at mga bodega ng pagkain. At agad niyang idinagdag na mas epektibo at mas matagumpay daw ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine kaysa sa mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. Ngunit ito raw ay para kumbinsihin ang mga Ruso na wala namang nakakatakot sa mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. Bukod pa rito, sinabi ni Putin na ang buong lipunan ng Ruso ay sumusuporta umano sa digmaan laban sa Ukraine. Gaya ng sinabi niya, mula sa mga siyentipiko hanggang sa mga manggagawa sa bukid. Anya, matapos ipagbawal, paalala ko lang, ang nag-iisang anti-digmaang partido na Yabloko. Ayon sa kanya, ipapakita ng halalang ito na lahat ng Ruso ay pabor sa pagpapatuloy ng digmaan at wala ni isang Ruso na boboto para sa pagtigil ng digmaang ito. Kaya ang mobilisasyon, gaya ng naiintindihan ninyo, ay tiyak na malapit na. Kasabay nito, sinabi ni Vladimir Putin na ang pagpapatuloy ng mga panukala para maresolba ang sitwasyon sa Ukraine na ipinapaabot sa Russia mula sa kung ano-anong mga bansa ay ayon sa kanya, may kakaibang katangian at hindi katanggap-tanggap para sa mga Ruso. Pero sa totoo lang, hindi naman ipinaliwanag ni Putin kung ano-ano nga ba ang mga mungkahing natatanggap niya at kung kanino ito galing. Dagdag pa rito, nagsalita ngayon si Putin sa Kongreso ng Partidong United Russia kung saan nagsabi siya ng mga bagay na talaga namang hindi kapanipaniwala. Halimbawa, tungkol sa sinabi niyang siya mismo at ang Partidong United Russia ay hindi kailanman nagbigay ng mga walang kwentang pangako. Ano? Seryoso? Wala talagang nangyaring ganun? Ayan, sa kabuuan, malinaw na ngayon kung bakit nagsalita si Putin tungkol sa sinasabi niyang handa na raw ang Moscow na bumalik sa negosasyon kasi susunod na. Sinabi ni Putin na hindi niya papayagan na sirain ng sandatahang lakas ng Ukraine ang eleksyon sa State Duma sa pamamagitan ng kanilang mga pag-atake sa Russia. Sa madaling salita, talakayin natin ngayon ang pahayag ni Vladimir Putin ngayong araw sa Kongreso ng Partidong United Russia at pati na rin ang panayam niya kay Zarubin, isang propagandista ng Russia. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin lahat ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Siyempre, epektibo sila. Ang mga pag-atake niyan. Pero napapanahon naman na yan. At walang duda, ito ay nakakatulong sa ating mga mandirigma, sa ating mga kababayan, sa ating mga bayani sa frente upang malutas ang mga misyong pangkumbat na kinafaharap nila. Kaya, ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay muling nagsalita tungkol sa negosasyon habang naghahanda ang mga Ruso para sa halalan sa State Duma ng Russian Federation. Sinabi ni Vladimir Putin na handa pa rin ang Moscow na talakayin ang mapayapang pag-aayos ng sigalot sa Ukraine. Ngunit ang mga negosasyon ay dapat isaalang-alang ang aktual na kalagayan sa larangan. Kaya nga, kung susundan natin ang lohika na ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa lupa, ang pinag-uusapan dito ay ang pagpapatigil sa digmaan at pagpirmi sa kasalukuyang linya ng labanan. Dahil ang hinihingi ni Putin ay basta na lang ibigay sa kanya ang Donbas at paalisin doon ang sandataang lakas ng Ukraine. Hindi pa ito ang mga kondisyong umiiral sa aktual na sitwasyon sa lupa. At ito ay tiyak, kaya dapat talaga itong itala. Sa ganitong konteksto, nais ko ring banggitin ang pahayag ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Federasyon ng Rusya, si Sergey Lavrov, na nagsabi na ang Rusya ay dapat umasa lamang sa sarili nitong hukbong dagat. At pakinggan ninyo, mga bagong tropa. Ano na ang balita tungkol sa mobilisasyon? Ipinaalala ni Lavrov na ang Moscow ay lumapit sa mga kasosyong kanluranin tungkol sa mga kasunduang nilagdaan sa pinakamataas na antas, partikular na tungkol sa hindi pagpapalawak ng NATO, ngunit ang isinagot sa kanila ay na ang lahat ng ito ay pawang mga pampulitikang deklarasyon lamang. Ibig sabihin, muling binanggit ni Lavrov ang mga mito at kwento na di umano'y may isang tao sa NATO noon na nagbigay ng legal na pangako sa mga Ruso na hindi palalawakin ang alyansang Hilagang Atlantiko papuntang silangan. Si Lavrov na yon, grabe talaga. Namamangha ako kung gaano kailangan maging tanga ng mga Ruso para maniwala sa ganito. Si Lavrov na yon, ilang beses na itong pinabulaanan, sinasabi pa rin na di umano'y may mga nilagdaang kasunduan sa pinakamataas na antas tungkol sa hindi pagpapalawak ng NATO.
E di ipakita niyo na lang yung dokumento na yan, Diyos ko. Hanggang kailan ba kayo magpapaligoy-ligoy dyan? Mayroon bang makakapagpakita ng dokumento na di umano'y pinagtibay ng kung sino man? Puro salita lang naman. At nagtataka pa si Lavrov kung bakit sinabi ng kanluran na mga deklarasyon lang daw yon. Tapos, nagreklamo pa si Lavrov na niloko raw ng kanluran ang Russia. Muli na namang niloko, muli na namang dinaya. Kaya nga, sabi ni Lavrov, kailangan maging handa ang mga Ruso sa matagalang digmaan. Kasabay nito, sinubukan ni Vladimir Putin ipaliwanag sa mga Ruso na ang lahat ng pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Russia ay mga maliliit na bagay lang. Maliliit na bagay lang, akala lang ng mga Ruso na may mga epekto ito. Sinabi ni Putin na di umanay pinalakas ng mga tropang Ruso ang bilis ng kanilang paglusob at tiyak na tinutugunan ang mga layunin ng espesyal na operasyong militar. At idinagdag niya na walang naging malaking pagbabago sa labanan laban sa Russia dahil sa mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine. At na ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine ay mas mapanira kaysa sa mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Russia. At si Putin, base sa lahat ng palatandaan, ay ipinagmamalaki na mas malakihan niyang inaatake ang mga mapayapang lungsod ng Ukraine. Ibig sabihin, inuulit ko, sinasabi ni Putin na walang nakakatakot na nangyayari pero mas malalakas ang ating mga pag-atake kaysa sa mga pag-atake nila sa ating teritoryo. Anong klaseng manyako ang kailangan mong maging para sabihin, oo, binububog tayo, pero mas malakas tayong bumawi at mas lalakas pa tayo bumawi, ganyan kami. Nakakatawa dahil bago nito ay sinabi ni Putin na ang mga autoridad ng Ukraine mismo ang nagpasimula ng lalong paglala ng sigalot. Nagsimula silang umatake sa mga sibilyang pasilidad sa Russia. Ikinabit ni Putin ang sumunod na paglala ng sitwasyon mismo sa mga aksyon ng panig ng Ukraine. Binigyang diin niya na ngayon, ang mga epekto ng mga desisyong ito ay naapektuhan ang lahat ng kalahok sa tunggalian. Ito ay tugon sa sinasabi na nagsimulang magdusa ang mga Ruso sa digmaan nang sila ay tamaan. Sabi niya, kasalanan daw ito ng Ukraine mismo. Dito, muli, doble ang pagkabigla ko kung gaano katanga ang mga Ruso. Naiintindihan nyo, sila, itong mga Ruso, talagang naniniwala na ang Ukraine ang may kasalanan sa paglala ng sitwasyon. Ulitin natin para talaga sa mga Ruso. Itatala natin, kung hindi sinalakay ng Rusya ang Ukraine noong 2014, kung hindi nakialam sa mga panloob na usapin ng ibang bansa, kung hindi malawakang sinalakay ng Rusya ang Ukraine noong 2022, hindi sana lumipad ang kahit isang drone o missile papunta sa Rusya. Walang mangyayaring kahit isang pag-atake, wala sa military o sibilyang infrastruktura, wala sanang mangyayari. Walang digmaan na mangyayari, wala ring mga pag-atake. Walang masusunog na mga refinery ng lanis at mga bodega ng wild berries. Wala sanang lahat ng ito kung hindi nagpakita ng agresyon ang Russia laban sa Ukraine. At sa katotohanan ang mga drone ng Ukraine ay umaatake sa mga Ruso at sa kanilang mga bodega ng wild berries, pati na rin sa mga refinery ng lanis. At sa katotohanan ang mga Ruso ay nakapila sa mga gasolinahan. Sa katotohanan ang mga Rusong Ivan ay namamatay sa banal na lupain ng Ukraine. Ang tanging may kasalanan dito ay ang kalbong tanga na si Vladimir Putin. Siya lang talaga at bawat Rusong sumusuporta sa kanya. Ngayon, narinig natin ang isang kapansin-pansing pahayag mula kay Vladimir Putin. Sinabi niya na hindi niya papayagan ng Ukraine na hadlangan ng eleksyon sa State Duma ngayong Setyembre. Ibig sabihin, itong lintik na taong ito. Totoong natatakot si Vladimir Putin na aatake ng Ukraine ang mga Ruso mismo sa araw ng eleksyon. Dahil dito, sa isang banda ay nananawagan siya ng negosasyon para makakuha ng pahinga mula sa mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Russia at sa kabilang banda naman ay sinusubukan niyang manakot gamit ang mga ganting atake. At sa ganitong konteksto, ngayong araw ay lumapit ang Russia sa ibang mga bansa, kabilang na ang mga kanluranin upang hilingin na ipagbawal ang mga rally sa harap ng kanilang embahada sa araw ng eleksyon para sa State Duma. Natatakot ang mga Russian na bumoto para kay Putin sa halimbawa Germany o Spain. Sabi nila natatakot daw sila doon. Ang tanong, ano pang ginagawa nila doon hanggang ngayon? Bakit hindi sila umuuwi sa kanilang Russia para doon suportahan si Putin? Kaya nananatiling bukas ang tanong. Pagkatapos, hayagang ibinunyag ni Putin ang kanyang estratehiya sa paghahanda ng mobilisasyon ng mga Russian. Dahil sinabi ni Putin na ang nalalapit na halalan sa State Duma ay dapat magpakita ng suporta mula sa milyon-milyong mamamayan para sa digmaan ng mga autoridad ng Russia laban sa Ukraine. Ito ay sinabi ni Putin sa Kongreso ng United Russia kagad pagkatapos na ang parehong Putin, paalala ko, ay nagtanggal sa tanging anti-digmaang partido sa Russia na Yabloko mula sa halalan. Susunod, ilalahad ko ang sipi mula kay Putin.
Sigurado ako na ang nalalapit na halalan ay magpapatunay ng katatagan ng Estado, pagiging mature ng ating sistemang pampulitika at kakayahan nitong labanan ang anumang panlabas na banta, pananakot at agresyon. Anong agresyon? Sinong sumasalakay sa maruming Russia? Ito ay magiging pagpapahayag ng nagkakaisang kagustuhan ng milyon-milyong tao. Ang kanilang hangaring tiyakin ang soberanya at seguridad ng Russia. Ang espesyal na operasyong militar sa Ukraine ay sinusuportahan ng buong lipunan ng Ruso mula sa mga siyentipiko hanggang sa mga manggagawa sa bukid. Sigurado ako, hindi tayo bibiguin ng ating mga mandirigma, kasama nila ngayon ang buong Russia. Mga kolektibo ng manggagawa, mga pabrika, mga planta, mga manggagawa sa bukid, lahat, pati mga siyentipiko at mga negosyante. Mga inhinyero, mga nagkusang loob at mga voluntaryo, ang ating pambansang frente, buong lipunan ng sibil. Ibig sabihin, gaya ng naintindihan ninyo, oo, sinasabi ni Putin, lahat ay para sa digmaan at ipapakita ng halalang ito na talagang lahat ay para sa digmaan. Kailangan niya ang plebisitong ito hindi para lang kumpirmahin. Ewan ko, ang kapangyarihan ng nagkakaisang Rusya. Hindi. Kailangan niya ang plebisitong ito para ipakita, tingnan ninyo, itong mga mababangis na nilalang, mga Rusong Ivan at kung sino pa, sila ay bumuto, sinuportahan nila ang partido ng digmaan. Ibig sabihin, lahat sila ay pabor sa digmaan. Kaya mga Ruso, huwag kayong magreklamo pagkatapos kung bakit kayo pinapadala para mamatay sa Ukraine. Kasi sumusuporta kayo at diretsahan kayong sinasabi ni Putin, ipakita ninyo sa akin sa plebisitong ito na pabor kayo sa digmaan. Pagkatapos, sisimulan ko na kayong ipunin at ipadala para mamatay para sa di umano Russia. At pagkatapos, ang pinaka nakakatawang bahagi ang narinig. Sinabi ni Putin na ang kanyang partido ay hindi kailanman nagbigay ng hungkag na pangako. Pinuri pa niya ang nagkakaisang Rusya dahil ayon sa kanya, hindi kailanman nagbigay ng mga walang laman at deklaratibong pangako. Ito talaga ang nakakatawa. Hindi kailanman naging populista ang nagkakaisang Rusya. Kailanman. Ano ba kayo? Ni minsan sa buhay ay walang naging walang laman na pangako. Ang nagkakaisang Rusya ba ay nagsinungaling kailanman? Hindi mangyayari yon. Ang tanging ipapaalala ko dito ay noong ika-10 ng Agosto, kinansela ng Korte Suprema ng Federasyong Ruso dahil sa kaso ng Partidong Rodina ang rehistrasyon ng federal na listahan ng mga kandidato ng Partidong Yabloko. At noong ika-17 ng Agosto, pinanatili ng lupon ng apela ang desisyong ito. Tinawag ng co-founder ng partido na si Grigory Yavlinsky ang nangyari bilang isang walang kapantay na dagok sa konstitusyonal na pundasyon ng sistema ng halalan at pampulitikang kompetisyon. Aba, nakakatawa rin ang lalaking ito. Anong pampulitikang kompetisyon sa Rusya? Anong konstitusyonal na pundasyon? Ano bang sinasabi ninyo? Ito ay Rusya, tulad ng sinabi ng gago na si Zhirinovsky. Bakit hindi kayo natatawa? Hindi ba nakakatawa? Ito ay Rusya. Anong konstitusyon? Anong pampulitikang kompetisyon? Paalala ko lang, ang partidong Yabloko lang ang nag-iisang partido sa Rusya na kunwari ay tumutol sa pagpapatuloy ng digmaan laban sa Ukraine. At sabi ni Putin, alisin nyo yung partido na yan, wala namang silbi yan. At ayon sa mga source ng Verstika na malapit sa administrasyon ni Putin, ang dahilan ng pagtanggal sa partido ay ang paglago ng kasikatan nito. Ayon sa mga internal na survey, umabot sa halos 7.2% ang rating ng partidong Yabloko na nagbibigay daan sa kanila na asahan na malalampasan nila ang 5% threshold. Ibig sabihin, ipapakita nito na hindi lahat ng mga Ruso ay sumusuporta sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Pero kailangan ni Putin na ipakita ang larawan na parang oo, lahat ay sumusuporta. Lahat, bawat isa, ay pabor sa digmaan. Lahat ay pinadadala para mamatay sa digmaan. Lahat ay pinadadala para mamatay sa digmaang ito. At dati, paalala ko lang, bago ang eleksyon ay hindi pinayagang tumakbo si Boris Nadezhdin na tumututol din sa digmaan at nakalaunan ay tumakas papuntang Europa. Kasabay nito, ayon sa datos ng VTS-IOM, bumababa ang rating ng partidong United Russia simula pa nung umpisa ng taon at nung katapusan ng Abril ay umabot na lang ito sa 27.7%. Pero kailangan ni Putin ng larawan na parang lahat ay pabor sa digmaan. Ulitin ko, hindi niya kailangan ng eleksyon para lang ipakita na lahat ay pabor sa partido. Hindi. Kailangan lang niya na lahat ay magsabi na sila ay pabor sa digmaan. Dahil may isang partido lang na talagang nagtutulak para ipagpatuloy ang SVO. At kung bumoto ka para dito, otomatiko ibig sabihin ay pabor ka sa pagpapatuloy ng digmaan. Yung pahayag naman ni Putin na handa siyang makipag-usap, karaniwan lang yan na pagtatangkang kumuha ng pahinga para talagang maisagawa ang eleksyon. Pinaalala ko lang, nagkamali na ng malaki ang Ukraine noong ika-9 ng Mayo ngayong taon nang talagang tiniyak nila ang seguridad sa Red Square at hindi inatake ang Moscow sa araw ng parada. Ano ang napala nila doon? Wala. Kinabukasan, binomba na ni Putin ng ballistic missile ang Kyiv. Ito ang aral na dapat matutunan. At kailanman, huwag hayaang malayang makagalaw ang mga Ruso kahit pa sa sarili nilang teritoryo. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mga Ruso, umalis na lang kayo.
Hindi namin kailangan ng opinyon ninyo. Naiintindihan ko na darating ang mga barbarong ito at magsisimulang magsulat ng kung ano-anong mga salita. Alam mo na, yung mga sinusulat nila, Slava Rossi. Tapos kung ano-ano pa tungkol sa Ukraina ang isinusulat nila at kung ano-ano pa. Huwag na kayong magsulat, wala talagang interesado. Ayan. Alam mo, parang ito ay parang isang museo ng mga kakaiba. Tinitingnan mo, may mga barbaro na tumatalon-talon, may sinusulat sila doon. Para napapahayag sila ng kunyari nilang opinyon. Oh, pumunta kayo sa Russia. Ano bang meron kayo doon? Doon kayo mapahayag. Ayan, hindi ko talaga maintindihan kung bakit nandito pa rin ang mga Ruso sa American YouTube. Kayo, anong ginagawa ninyo? Bawal na social network yan. Kalaban yan na social network. Ano bang ginagawa ninyo dito? Sa madaling salita, ganyan lang ang aking munting pagsingit. Mag-like kayo sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.